Tonight on The Big Story, a massive quake strikes off Mindanao, leaving a trail of devastation that includes at least 32 people dead and many more missing. Alan Peter Cayetano has offered to share administrative duties with Win Gatchalian amid the lingering power struggle at the Senate. But the Senate President pro tempore says, no thank you. The alleged bagman of fugitive ex-Congressman Zaldico refused to show up in today's Blue Ribbon Committee meeting. But there's one who wants an audience with panel chair Senator Erwin Tulfo, the son of Senator Loren Legarda. And Pinay tennis superstar Alex Ayala has no time to savor her Birmingham victory just yet. She goes right back into action to prepare for her Wimbledon campaign. Good evening, I'm Ces Orenia Drilon. We begin with a powerful quake in Mindanao, which marred the opening of classes today, June 8th. But more than that, it claimed the lives of many while structures sustained massive damage. Mobile journalist Amy Atienza has tonight's big story. As the ground shook, students and their teachers docked in the open field of Mahayahay Elementary School in Malita, Davao Occidental. Students scrambled in fear as teachers shouted for everybody to remain calm. Lingkod lang! Lingkod lang! Over in Matanao National High School in Davao del Sur, a flag ceremony was in progress when the magnitude 7.8 tremor struck. Students immediately ran outside and sought shelter at the covered court as a portion of one building crashed to the ground. Wala tayong magkuhan, wala tayong mag-panic. Everybody, kalma lang. The structure that collapsed had no one in it, having been considered abandoned way back in 2019 after being hit by a previous earthquake. In Santa Cruz National High School, some students hyperventilated and fainted. They panicked at the height of the ground's shaking. Others also sustained minor injuries. Notre Dame of the Diangas University also sustained damage. The building even shifted to the side, a proof of the quake's power. Hoy, kinukuloy! Tabang! 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 In General Santos City, this fast food restaurant was also jolted by the tremor that was initially recorded at magnitude 7, only to be later upgraded almost a point higher. Dust enveloped the area as the crowd ran for safety. Traffic was at a standstill, with some motorists holding onto their vehicles or to barriers and humps as the ground shook. When authorities arrived, they immediately entered the building that crashed. Lord Jesus Christ! One guy pointed to some people still inside the building. Labas na! Labas na! Another was found in a storage room. Ano ginagawa niyo dyan? They said they're looking for others who have been trapped. Rescuers searched deeper, Pukpok, pukpok, kung naitao! Pukpok lang! Isave ka na mo! but they no longer found or heard any other person inside. Dust circled around this mall as the earth shook. To the horror of eyewitnesses, pieces of the edifice suddenly fell off. Over at Jensen Airport, there was also massive panic. Passengers shouted in fear. Lord! Save us, Lord! When the shaking was over, the sight was frightening. The airport ceiling was heavily damaged and belongings of passengers were scattered all over the floor. The chaotic aftermath led to the cancellation of at least 17 flights. In Barangay Kalumpang, a big part of the ceiling crashed to the ground. This grocery store was also flattened, with one fatality recovered. 2 people are still missing, last seen at the meat section of the store. According to the Jensen CDRRMO, 9 have been killed, 3 are still nowhere to be found, while 142 were wounded in the wake of the earthquake. Power and communication signals were also affected. Problema ngayon sir kasi kahit dito sa namin sir, Itera kasi wala sir.
Kahit repeater namin sir, nasira sir sa region namin sir, kaya pahirapan yung contact namin ngayon sir. All one lang sir. Pero Charlie Papa, cellphone lang po. Kapatid Amy Atienza, we are One News. General Santos City was among the hardest hit by the magnitude 7.8 tremor in Mindanao. For a street-level view of the damage there, News 5 Mindanao's Bril Montalvo joins us. Maayong gabi, Bril. Kamusta ang sitwasyon dyan? Mayong gabi sa imo diha, Ses, kabalo ka, Ses. Napakadilim dito sa General Santos City ngayong gabi kasi nga hindi pa rin nababalik ang linya ng kuryente matapos ang naging magnitude 7.8 na lindol kaninang umaga kung saan ramdam dito sa lungsod ang intensity 7. Sa ngayon, Ses, ay okay naman yung tubig dito pero ang linya ng komunikasyon ay medyo pahirapan din, Ses. Sa pag-ikot nga natin kanina dito sa General Santos City ay may mga establishmento tayong mga nakita na pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol. Isa na nga dyan ay isang sikat na fast food chain, may isang sikat na mall at maging ang isang universidad dito sa General Santos City ay napadapa nga nitong magnitude 7.8 na lindol. So sa ngayon, Ses, ay idiniklara ng under state of calamity itong nga lungsod ng General Santos, Ses. So, tumaas ba ang casualties mula sa count na naitala kanina lamang? Kanina, Ses, pagdating natin dito bandang alas 3 ng hapon, galing tayo ng Davao, ay nasa siyam lang ang casualty. Pero ngayon, na-interview nga ni Cheryl Cosim sa Frontline Pilipinas kanina sa programa, si CDRRMO chief dito sa General Santos City at umabot na sa 12 ang casualty nga dito sa pagyanig ng magnitude 7.4 na lindol or 7.8 na lindol dito sa General Santos City, Ses. Bril, may search and rescue operations na isinasagawa ba dyan? Kaninang hapon, Ses, may napuntahan tayong isang grocery store kung saan may tatlong na-trap doon at isa nga dito ay nakuha ng bangkay at may dalawa pang missing nga at nandoon pa sa loob ng grocery store at patuloy kaninang hapon ang isinagawang search and retrieval operation pero pagdating ng gabi nga ay itinigil muna pero itutuloy nga itong search and rescue operation sa mga missing pa sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol bukas ng umaga, Ses. Kasi dahil sa walang kuryente, delikado ang search and rescue. Wala bang mga generator na pwedeng gamitin? Ano ang sabi nila dyan? Alam mo, Ses, may mga generator naman dito sa lungsod ng Jansan pero applicable lang ito sa mga hospital. Ayan, ayon nga sa LGU dito pero sa mga bahay or may mga libreng generator dito na maaring maka-charge ito nga mga residente ay so far wala pa sa ngayon, Ses. Alam mo, Bril, marami ang nag-share ng video ng mga building dati na mukhang dumapa na nga dahil sa lindol. May sinasabi ba ang LGU ukol dito? Alam mo, Ses, it's first time umano na nangyari itong magnitude 7.8 na intensity 7 nga ang naramdaman dito sa lungsod ng General Santos City at hindi inaasahan nga ng mga residente maging mga lokal na opisyal ang mangyayari ngayon. Expected nila na magiging masaya ang back to school ngayong araw sa mga pampublikong paaralan nga dito sa lungsod ng Jansan pero nagulat sila at nabulaga sila kasi nga itong kanilang na ano ngayon na experience is ito nga 7.8 magnitude na lindol, Ses. Kamusta naman, Bril? May mga evacuees ba at may evacuation center na nakahanda para sa kanila?
Alam mo, Ses, may mahigit 400 pamilya nga ang apektado dito sa General Santos City sa nangyaring pagyanig ngayong araw. At nakahanda naman ang evacuation center para sa mga apektadong residente. At sa katunayan nga, Ses, kanina ay nag-ikot nga dito, nagsagawa ng assessment ang ilang kalihim ng administrasyon ngayon, kagaya na DSWD Secretary Rex Gatchalian at ni DPWH Secretary Vince Dizon. Nagsagawa sila ng assessment sa mga infrastructure dito sa lungsod at maging pamamahagi ng mga food at non-food essentials para sa mga apektadong residente. So far, okay naman ang mga residente, nabigyan na sila ng mga paunang tulong gaya ng mga pagkain ang mga residente na apektado ng lindol, Ses. Ano ba ang pangangailangan ng mga tao dyan sa Gensan ngayon, bukod sa tulong na ipapaabot ng gobyerno? Alam mo, Seth, swerte naman dito ngayon kasi hindi nawala ang supply ng tubig. Ito nga lang ang kanilang problema, itong supply ng kuryente, kasi pahirapan ang komunikasyon dito sa General Santos City kasi nga walang kuryente, walang ma-charge yung mga residente dito. Kasi yung iba may mga generator set, pero yung ibang mga residente na walang mga generator set, yun yung mga problema nila ngayon na kung pwede ay maano sila dito ng mga generator set para man lang na makapag-charge sila sa kanilang mga emergency lights. Pagdating ng gabi ay may magagamit silang mga ilaw, Ses. Daghang salamat ug pag-amping mo din ha, Bril Montalvo of News 5 Mindanao. There is a warning of aftershocks in months to come following the quake. And joining me now is Dr. Winchell Ian Sevilla, Chief Science Research Specialist of PHIVOLTS. Good evening and welcome to The Big Story. Good evening, Ms. Ses, at magandang gabi po sa ating pong mga taga-panood. How many aftershocks have we seen so far and what's the strongest? So far po, ang pinakamalakas na pre-recorded na aftershocks po ay around magnitude 6.7. And ito po ay na-report sa atin na naramdaman ng ating pong mga kababayan sa General Santos City at Intensity 3. Nagpadala na po tayo kanina ng unang batch po ng quick response teams. And then tomorrow din po, around 5 a.m., another batch po ng quick response teams from PHIVOLTS para po ma-assess yung ma-verify po yung extent ng damage na na-cause ng earthquake na ito. And so far po, as of 12 p.m. kanina, halos malapit na po sa 200 and counting po yung aftershocks po na ating na-record. So inaasahan natin na tumagal itong mga aftershocks hanggang buwan po ba ang bibilangin? May possibility po. Ang inaasahan po natin ay at least po sa mga darating na araw o kaya po ilang linggo, makakaranas po o makaka-record po tayo ng mga aftershocks. Pwede rin pong umawag po na ito ng ilang buwan dahil nga po sa lakas ng earthquake na ito. Isa pa rin pong ine-expect po natin ay sa habang po tumatagal, mababawasan naman po ang bilang. Subalit, posible pa rin po na kahit po medyo matagal na, pwede pa rin pong magkaroon ng aftershocks na may kalakasan na maramdaman po. Posible pong maramdaman ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa mga nakatira sa malapit sa pinangyarihan po ng lindol. Opo. Yung 6.7 na pinakamalakas na sinasabi niyong aftershock, parang major earthquake na rin po ang lakas nun. Totoo po yan. May kakayahan po ito actually na yung pong hindi nasira, nasira po pero hindi napabagsak nung main shock. Yung mga ganito pong kalakas, mga magnitude 7, kaya pa po niyang dagdagan pa yung damage na yun nga po na na-generate nung main shock. Yun nga po, isa pong paalala sa ating pong mga kababayan na unang-una po, mahalaga po, suri po natin yung mga kung saan po tayo nakatira, yung mga struktura po natin. Kasi nga po, dahil sa posible pong magkaroon pa po ng medyo may mga kalakasang aftershocks. At lumayo muna sa mga gusaling may damage. Kasi posible nga sabi ninyo na
gumuho dahil sa aftershock. Tama po yan. Dumako naman po tayo sa tsunami na nakaranas ang ilang mga area dyan sa Mindanao. Gaano pong kahaba ang naitala ninyo at ganong kataas ang naging waves po nito? Simula po nung nag-occur po yung earthquake at naglabas nga po tayo ng tsunami warning, base po sa nasukat ng ating pong tinatawag sea level monitoring station. So ito po yung ginagamit natin especially for detecting tsunami. 5 minutes lamang po nung nag-occur po yung earthquake, tumama na o dumating na sa mga municipalities po na malapit po sa sentro ng Lindol yung unang tsunami wave. Ang pinakamataas po na na-record po natin ng wave height ay around 1.4 meters. May malakas po, yung pong Mataas. taas nito. Opo, may kakayahan po itong makasira ng mga kagamitan po, lalong-lalo na nandun sa mga baybay nakalagay po sa mga coastal areas natin. Kasi nga po may puwersa ito eh. In fact, kahit nga po bandang 3:00 na, meron pa rin po tayo na re-record mga waves. Pero mabuti na lang po, sentimetro lang ito. So kaya po around 3:19 p.m. kanina, inalis na po natin yung tsunami warning. Kasi po yung nakita po natin na hindi, yung taas po nito ay hindi po sapat para po mapag-cause ng damage. Pakipaliwanag po tong phenomenon na ito dahil yung mga nag-share po ng videos, pinapakita po na umuurong muna yung tubig mula sa dagat, mula sa baybayin, tapos yung waves ay mistulang bumabalik sa gitna. Tama po ba ang mga videos na to? Legit ba? Alam nyo naman, maraming pwedeng AI na gawin. Ano ho ba talaga ang itsura ng isang tsunami? Posible po ibang videos pwede pong tama. Isa po kasi sa mga senyales na posibleng may paparating na tsunami ay una, yun nga po, either uurong po yung dagat or bigla siyang tataas. Kaya nga po, pagka po kami nagko-conduct ng information education campaign, lalong-lalo na po sa mga coastal areas, pinapalalahanan po lagi namin na tingnan po yung tatlong senyales. Kasi nga po, na may paparating na tsunami. Oo. Una po doon, yung sobrang lakas ng pagdiyanig na maramdaman nila, lalong-lalo na hindi po, nahihirapan po silang tumayo. Pangalawa, ito nga po, yung biglang uurong na lang yung tubig, o kaya po biglang tataas. And then pangatlo po, yung dumadagundong na tunog ng paparating po na tsunami. Kaya po, minsan ay yung mga hindi sanay, marami naman sa atin ang hindi nakaranas niyan, yung pag-urong ay nakakapagtaka na akala nila ay safe. Yun pala, dadating na yung malaking wave. Tama po yan. Lalong-lalo na kung ito ay bago po umurong yung tubig, dun po sa lugar natin, nakaramdam nga po tayo ng isang napalakas sa pagyanig na halos hindi po tayo makatayo. So dapat kung kayo'y nasa baybayin, tumakbo na sa mas mataas na lugar. As soon as matapos po yung malakas na pagyanig, yan po ang nararapat po dating gawin. Lumikas na po tayo sa pumunta po tayo sa mga lugar na matataas. Palayo po sa dagat. Opo. Ang mga aftershocks po ba nakaka-trigger ng tsunami? Depende po sa lakas, pero usually po hindi. Kasi po, ito po ay, ang main shock po natin magnitude 7.8. So yung mga aftershocks o yung mga susunod na pagyanig, inaasahan po natin na mas maliliit na lamang po ito. Panghuli na lamang po, bukod sa aftershock, ano po ba ang dapat alalahanin ng ating mga kababayan? Naalala ko dun sa Cebu po nagkaroon ng parang pagguho ng lupa or parang nagkaroon ng mga butas, kumbaga sa lupa. Pwede po bang mangyari ito? Parang sinkhole po. Yan po yung ang pagkakaalam ko po, magde-deploy po yung ibang kasamahan natin sa ibang ahensya po ng mga kasamahan po natin para po imapa rin kung nagdulot po ba ito ng sinkholes yung itong lindol na ito. What's to explain that phenomenon naman after an earthquake? Because I understand in Cebu and noon po sa Dagupan, nagkaroon din po ng mga ganyan. Apo.
Kalamitan po, yung pong tinatawag nating sinkholes ay nagyayari po yan sa mga lugar na kung saan yung bato po nila ay tinatawag nating mga limestone. Kasi po ito ay sensitive po siya sa mga acid, ano, yung nalulusaw siya. Halimbawa po yung acid rain. So through time po, kaya niyang kainin itong mga limestone. And then natatabunan po ito. Halimbawa po, nagkaroon ng pagbaha, natatabunan po ng sediments. And then pagka nagkaroon po ng malakas sa pagyanig, na-expose po itong mga ano nito, mga butas na. Oo. So kaya po usually pagkatapos po ng lindol, naobserbahan na po natin o nagkakaroon po ng mga sinkholes. Dahil po sa pagyanig na Dahil po sa expose. pagyanig. Tama po. Opo. Bukod doon, ano po ba ang dapat nilang matyagan o maging So again po, alerto sa... Opo. Again po, tatlong bagay po. Dahil po in-expect natin na magkakaroon ng mga aftershocks, napakahalaga po na suriin po natin yung structural integrity ng ating mga buildings. Kung mga kababayan naman po natin nakatira sa mga matataas na lugar o kaya po malapit sa mga bulubundukin na lugar, ang isa pong babantayan din po natin kung sakaling magkaroon ng medyo malakas na aftershocks, baka po mag-generate ito ng mga pagguho ng lupa. So maging observant din po tayo, mapagmatsyag, lalong-lalo na nga po kung malapit doon po yung tirahan natin. And then, sumunod po sa impormasyon naman po, hanggat maaari po, kumuha po tayo ng impormasyon sa mga authorized agencies like po ng PBOX, Office of Civil Defense, yung ating po mga local government units, mga disaster risk reduction management offices, para po makakuha tayo ng tamang impormasyon at maiwasan na rin po yung posible pong maging maidulot na panic naman kung magkakaroon po ng mga fake news. Marami pong salamat. We appreciate your time and explanation. PHIVOLT's Chief Science Research Specialist, Winchell Sevilla. You're watching The Big Story on One News. When we return, who could this be? So, ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang. Mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Chaos and fear in one school in Davao City after a magnitude 7.8 tremor struck in Mindanao this morning. Teachers and parents can be seen trying to calm the children who just got back to school today for the new academic year. And we're still talking about the powerful quake that hit Mindanao. And at this point, we bring in Rene Punsalan of the Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Good evening, Mr. Punsalan. Good evening po, Ma'am Seth. Good evening po. Kamusta po ang sitwasyon dyan sa inyo? Ano po ang latest update? Sa latest po na update dito sa amin sa Sarangani Province, Ma'am Seth, bali po meron po kami na itala na 19 po na death toll sa Sarangani Province. 14 po nito nanggaling mula sa munisipyo ng Glan at 5 po sa municipality ng Malapatan po. Ang Glan po ay baybaying bayan po. Ang mga landslide po ay saan po nanggaling? Anong parte po ng Glan? Doon po sa kanilang mga upland area po, Ma'am Seth, doon po nagkaroon ng pagguho o landslide po ng lupa po sa barangay Kapatan at barangay New Aklan po, ng Glan po. So yung mga ibang naninirahan po doon sa dalawang barangay na nabanggit nyo ay na-evacuate na po? Yes, ma'am. Ito pong mga natabunan ng lupa na naging dahilan ng kanilang pagkamatay
hindi agad po sila nakabigla po. Right after kasi ng paglindol, biglang bumaktak po ang malalaking tibak ng bato at lupa po at sumabon po sa kanilang mga tahanan. Yung mula naman po sa Malapatan, ano po ang naging sanhi ng death toll doon? Kung sabi nyo, 14 sa Glan, bale 5 po sa Malapatan. Ano po Opo. naging sanhi? Sa Malapatan, Ma'am Sir, sa Malapatan naman po naging sanhi, meron po tayong naitala na isa na naging dahilan ng pagguho ng lupa o landslide. Yung dalawa naman po ay nalunod kasi nangingisda po sila nung biglang lumindol ng malakas at lumaki ang alon sa tubig sa dagat. Kaya din-off po yung kanilang bangkang, maliit na bangkang ginagamit sa pangingisda po. So, kumbaga sa tsunami na po sila ang naging sanhi. Hindi pa po. Hindi, Ma'am Cess, hindi pa po sa tsunami kasi hindi. during the earthquake po, nung 7.8 magnitude na lindol, lumakas po ang alon sa dagat at na-off po ang kanilang bangka na ginagamit. Opo. Ang Jensen po ay walang kuryente ngayon. Kamusta naman po sa Sarangani? Ganun din po sa malaking bahagi ng Sarangani, particularly Ma'am Cess, kasi ang Jensen ang nag-divide sa 7 munisipyo ng Sarangani, ng District 1 at District 2 po. Sa District 1 po, hanggang ngayon, di pa po nare-restore ang power natin doon. So wala pa rin po kami, hanggang ngayon, wala pa rin kaming kuryente. Kamusta naman ang water supply po? Sa water supply po, Ma'am Cess, wala tayong problema kasi marami tayong flowing na source ng water sa Sarangani. Kaya maliban na doon sa mga water district na nagkaroon ng problema. Pero sa supply po, meron po tayo supply ng tubig po. Okay, so yung marami na pong naitalang aftershocks, kamusta naman ang mga evacuees po? Sila po ay nananatili sa evacuation center at hindi pa bumabalik sa kanilang mga tahanan. Opo, kasi po, nung matanggap po namin ang advisory ng ating CBOC sa tsunami alert, especially kasi po, ang Sarangani is a coastal province. Malaki pong bahagi ng Sarangani na sa coastal threat ng Sarangani Bay. So nag-advise po kagad kami na immediately doon sa mga highly prone na area along the bay ng Sarangani na mag-evacuate immediately para pumunta doon sa mataas na lugar at para na rin sa kanilang kaligtasan po. Around more than 2,000 po families or individuals ang aming nailikas po. So bumaba naman, yes, Ma'am Cess, nung bumaba na po yung cancellation ng tsunami alert o warning ng CBOC, ang iba po, hinihingi na nagbalik na sa kanilang mga tahanan po. Pero sa ngayon, dahil wala pang kuryente, ang iba ay napili pa sa evacuation center po. Kasi bilin na bilin po ng PHIVOLCS na dapat tignan muna nila ang kanilang kabahayan kung may mga Yes, damage po ba dahil delikado sa aftershocks po. Yes, ma'am. Yun po, kasi ongoing pa po, Ma'am Cess, ang aming rapid damage assessment. So, nag-resume kami, bali, nag-cut muna kami yung araw, pero tomorrow, mag-resume kami ng pag-conduct ng damage assessment para lalo natin maalam ano yung mga kondisyon ng mga gusali o matahan ng nasira dahil sa paglindol po. Kamusta naman po ang communication dahil walang kuryente? Mahirap po ba na makipag-contact sa mga kawani ng gobyerno at ang inyong mga kailangan tulungan? Yes, ma'am. Yan po ang naging challenge namin dito nung mawala ang kuryente. Wala po tayong signal din ng mga cellphone po natin. So nahirapan po kami sa coordination at communication po sa mga munisipyo po ng Sarangani. So, nadeklara na po ang state of calamity dyan sa inyong probinsya? Bukas po, nagkaroon na kami ng initial talk po kanina, Ma'am Cess. So, tomorrow, magkakaroon ng meeting ang 7 mayor ng munisipyo para pag-usapan ang declaration po ng state of calamity. Okay.
ang mga ilang miyembro ng gabinete ni BBM po ay pumunta na dyan. Naabutan na po ba ang mga evacuees at nangangailangan ng tulong mula sa Sarangani? Yes, ma'am. Nagpunta na po ang ating mga sekretary na ating kabinete na ating gobyerno. Nakipag-ugnayan na po sila agad-agad sa aming mga mayor at sa aming gobernador para pag-usapan yung mga pangangailangan po ng mga evacuees natin dahil sa naghanap na lindol po. Okay. Panghuli na lamang po, ano po ba ang gusto nyong ipaabot na mga dapat alalahanin ng mga residente po ngayong tapos na ang lindol, ngunit marami pa ring aftershocks. Ano po ang mensahe nyo sa kanila? At ang masasabi po namin, Ma'am Tess, sabi ko kanina, base na rin sa tala ng ating PIVOC, mahigit na pong 100 ang na-recorded na aftershock po after ng 7.8 na lindol kaninang mga around 7:35 po na umaga. So, lubos po na pag-iingat ang kailangan ng mga kababayan natin dito sa Sarangani na paalala natin na makipag-ugnayan muna sa ating mga opisyalis, local na opisyal, bago tayo bumalik sa ating mga tahanan upang masigurado kung pwede pa ang integridad ng ating bahay, pwede pang gamitin o matiran. Thank you so much for talking to us. Ingat po kayo. Rene Punsalan of the Sarangani PDRRMO. And at this point, we bring you more stories making headlines this Monday. The rundown from mobile journalist Merimon Reyes. The Alliance of Health Workers has filed a complaint before the Office of the Ombudsman against Health Secretary Teodoro Herbosa and Undersecretary Albert Francis Domingo. The group called for an investigation into what it described as an unconscionable, tone-deaf, and illegal misuse of public funds for personal luxury. The complaints stem from the alleged upgrade of Domingo's airfare from economy to business class for a trip to Geneva, Switzerland to attend the World Health Assembly in May. The Public Health Advocate Group is also asking the Ombudsman to look into possible graft violations and to place Herbosa and Domingo under preventive suspension. Senator Erwin Tulfo has filed libel complaints against the 18 self-proclaimed former soldiers who accused him of receiving suitcases from the fugitive Zaldico. The allegation surfaced during a June 4 hearing conducted by the bloc of Senator Alan Peter Cayetano. Tulfo denied the claims, saying they were not supported by evidence. He is the latest of several personalities to take legal action against the group over its allegations. The alleged Marines did not attend Monday's Blue Ribbon Committee consultative meeting led by Tulfo. Instead, they held a media conference at the office of Senator Robin Padilla. So-called king of contractors Curly Discaya has been transferred to the Bulacan Provincial Jail after more than 9 months in Senate custody. He was detained last year after being cited in contempt during a Senate flood control probe. Discaya is now facing non-bailable graft and malversation charges over a supposedly anomalous 54 million peso flood control project in Kalumpit, Bulacan. Interior Secretary John Vic Remulla oversaw the transfer. Discaya's lawyer said they will seek bail, while his client is ready to name more individuals allegedly involved in infrastructure corruption. The House Prosecution Panel stands by its decision not to file a reply to Vice President Sara Duterte's answer to the articles of impeachment. In a manifestation filed before the Senate Impeachment Court, the prosecutor said Duterte's response focused on procedural, jurisdictional, and constitutional issues rather than directly addressing the allegations. They added, the VP did not specifically rebut claims involving confidential funds, unexplained wealth, bribery, and alleged threats. That said, the prosecution believes the impeachment case should now move forward to a full trial. And motorists may be in for another round of pain at the pumps this week. That's after Sea Oil announced fuel price hikes effective Tuesday, June 9th. Kerosene will see the biggest increase at 8 pesos and 10 centavos per liter. Diesel will go up by 5 pesos and 77 centavos. Gasoline prices, meanwhile, will increase by 30 centavos per liter. The Energy Department has yet to release its prescribed fuel price adjustments. Meanwhile, LPG manufacturer Regasco is cutting prices by 1 peso per kilo starting June 9. The rollback is due to lower shipping costs.
This is the big story on One News, and coming up are details of Senator Alan Cayetano's proposal to Senator Win Gatchalian. So kung internal rules or regulation that is not attached to law or it is not morally wrong, that's why I thought of my staff thought of the idea na pag pareho nakapirma para eventually pag nagkaroon ng decision, walang legal infirmity. And it will also prevent yung magfilean yung dalawang kampo ng usurpation. Lingkod lang! Lingkod lang! Lingkod lang! Abang! The big story is back with a closer look at some of the scenes across Mindanao as a powerful quake shook the region. These were captured in videos shared by residents online. That's footage from Tubalan Elementary School in Malita, Davao Occidental. Teachers and students can be seen taking cover as the tremor struck. Several students even fainted in panic, but all are now in stable condition. That clip was shot in Davao del Sur, where students and teachers evacuated to an open area after a building in Matanao National High School collapsed. No one was inside the building at the time, so there were no reported injuries. Hoy, kinukuloy! Tabang! 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 The dateline for this is General Santos City, a building housing a fast food chain, and a radio station collapsed following the earthquake. Wasak na, wasak. Bus, may medic, bus. Oh, medic ta, wala. And that's inside the General Santos International Airport, where operations were temporarily suspended right after the magnitude 7.8 quake. Safety inspection and assessments of facilities and equipment had to be done just to be safe. And finally, this clip. Elsewhere in Jensan, strong tremors shook a shopping mall, sending customers and employees to safety as debris fell from parts of the structure. The mall later announced the temporary closure to allow inspections and other safety checks. And now in other news, Senate President Pro Tempore Win Gatchalian has rejected a proposal from the bloc of Senator Alan Peter Cayetano. The idea? Share administrative control of the chamber. Cayetano proposed an interim arrangement to keep Senate operations running amid the leadership dispute. It includes a joint signatory system for documents such as checks and contracts. Recall that on June 3, 12 senators elected a new set of officers, including Gatchalian. The Cayetano bloc has since called that session illegal. Never bend the law, nor will I bend the Constitution, but I will bend backward for our employees para hindi sila maipit sa gulo for as long as it doesn't bend the law. Di ba?
So kung internal rules or regulation that is not attached to law or it is not morally wrong, that's why apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. Malacanang has also rejected the proposal, saying the executive recognizes only Gatchalian as Senate leader. Palace Press Officer Claire Castro added any arrangement of this sort would only complicate the situation. She also seemed to allude to Cayetano with this statement. Sana ay huwag kumilos ang nasabing opisyal na parang siya pa ang biktima. Marami pong nabiktima ang kaguluhan sa Senado. Ang kaguluhan pong ito ay naganap sa pamumuno ni dating Senate President Alan Cayetano. So, ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang, mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Castro, meantime, echoed the AFP's request to stop referring to the men who testified in the flood control probe as the 18 Marines. She said the group could instead be referred to as witnesses or bodyguards. 18 kargador. Actually, 18 maleta boys, 18 basurero. Pwede po sila i-describe na ganon sa ating pananaw. Bakit basurero? Di ba mga basura ang kanilang sinasabing kinukuha at dinadala? So nakiusap lang naman po ang AFP na wag nang tawagin na sila ay ex-Marines dahil sila po ay wala na sa serbisyo nung sila ay pumasok bilang bodyguards ni Zaldico. The alleged Marines did not appear in today's Blue Ribbon Committee meeting. Instead, they held a press conference at the office of Senator Robin Padilla with their lawyer Levy Baligod. Kung magtatanong sila, sasagot kami. No mistake about it. If we are asked, we will answer. At ito po ang gusto kong i-emphasize. Lahat ng gustong marinig ang mga nalalaman ng mga sundalong ito ay pauunlakan nila ang inyong imbitasyon. From the very beginning, we are committed to help any government agency and the Filipino people as a whole to discover or even uncover the truth. Meanwhile, Batangas Representative Leandro Leviste says he has reached out to Senator Erwin Tulfo. The congressman is offering information related to the Senate's flood control probe. Leviste also disclosed that he sent the message through Tulfo's public Senate email. That's after his mother, Senator Loren Legarda, declined to share Tulfo's personal contact details with him. And as we reported earlier, millions of students went back to school today for the opening of academic year 2026 to 2027. To find out how the Education Department manages schools and other resources, we have with us DepEd Undersecretary Malcolm Garma. Welcome to the big story, Dr. Garma. Yeah, magandang gabi, Ses, at magandang gabi sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Yeah, I hate to say this, but it will be surely a memorable school opening today with what happened to our countrymen in Mindanao. But just the same, how will we be adjusting the students, that is, and teachers as well to the three-term school year? Yes, so Ses, summer pa lang, no, nag-umpisa na tayo mag-orient at magbigay ng mga orientation trainings for the three terms so that our teachers and our school officials will be able to be ready and prepared for the implementation of our three term. Ulitin ko lang, Mrs. no, na itong three-term natin is not trimester. So yan yung naging unang notion na ito ay yung trimester na ginagawa ng ating mga kolehiyo. But for the DepEd, for the basic education, still the one school year, but just be divided into three terms. So para mas focus po yung instruction natin at makita talaga natin na sa loob ng isang taon
ay nakukuha at natututunan ng bata yung dapat nilang matutunan. Mhm. So, kumbaga parang wala na yung fourth quarter, kumbaga. Yes. So, kumbaga, instead of the 4 grading periods, so lalabas parang 3 grading periods ito, Mrs. So, but more days to be spent on what we call as the instructional term, no, or instructional block natin. All right. Well, we also monitored students going to school flooded in Bulacan. Ano po ba ang ginagawa niyong paraan sa mga paaralan po sa Bulacan and other provinces that may be in a similar situation? Doon sa mga lugar natin like Bulacan and probably Pampanga, SES, no, perennial yung flooding natin dito. Minsan kahit walang ulan o bagyo, pag tumaas ang nagkaroon ng high tide, nagkakaroon talaga ng tubig. So in these cases, we allow our local government units in coordination with our schools, no, to kailangan suspend muna, no, ng face-to-face classes and do what we call as remote learning or home-based learning. So although in Bulacan areas and in Pampanga areas natin, SES, medyo adjusted or adapted na yung mga tao natin. So sometimes they use the bangka to reach, no, yung mga schools that are underwater. But for the long term, hindi po ito, it's not a Yes. healthy situation. Yeah. So one of the things that we are thinking of is really to magkaroon tayo ng engineering intervention, no? So isa sa mga tinitingnan po natin yung pagtatayo ng mga tinatawag nating stilted schools, no? Na kung saan ito ay nakataas at open yung ilalim nito. Nang sa ganon, hindi palaging basa yung classrooms nila at kasama na rin yung mga gamit na narito sa loob. And of course, meron talagang mga areas na talagang siguro most of the year ay nakalubog sa tubig. So we are also thinking of looking for other locations for these schools, no, na mai-transfer. Because the situation in Pampanga is almost the same as Bulacan, no? Yung mga Yes. magkakatabing bayan. Now, Yeah, going, yung District go 4 ahead. in District 4 ng Pampanga, ito yung perennial na underwater, no? Especially not even during not only during rainy seasons, but Pag sometimes high kahit tide lang. nag-high tide talaga mataas yung tubig. Opo. Ngayon naman, mapunta tayo sa lugar kung saan nagkaroon ng lindol. Ano po ba ang policy ng DepEd on emergency response? Because some social media clips showed students had no head protection. Sa bagay, pagka drill po, ang ano is just to put your hands Yeah. over your head. Ano po? Ganun lang po ba? In the case of the this morning's Mindanao earthquake, yung mga bata, Mrs., wala pa talaga sila sa loob ng classroom. So kung makita po niyo doon sa video, marami po doon sa video clips natin ay nasa open field na sila because they were having their flag ceremonies. So wala pa sila sa loob. So kung nasa loob sila, then that is when we employ or deploy our response system. So may mga gamit po sila. Many of the schools would have those equipment, no? Yung hard hat at yung mga go bag kits nila. At ito ay sinasanay naman yung mga bata natin na Mrs., no, na pagka nagkaroon ng initial shaking pa lang, they would already be doing the protocols of evacuating the building and looking for open spaces and yung hold duck and cover natin. So if you observe, Mrs., and I think Secretary would like to take this opportunity also to thank our teachers. Kung nakita natin sa mga video, very instinctive yung mga teachers natin na hindi nila iniwan yung mga bata. In fact, marami sa kanila nakita natin that they were hugging and really making sure that yung mga learners natin are not panicking and well, as much as possible ay maging komportable, no, at maging kalmado during the shaking of the ground. Yes, they looked very calm, in control. At least that's what we saw in some videos. So your assessment po ninyo ay okay based on what you've seen sa na-share sa social media.
Yeah, the I way think the emergency was handled. yeah, I think the video would manifest na nagpi-pay off yung mga drills natin. Alam ng mga teachers kung anong gagawin. Number one is really yung wag magpanik, no? At nakita natin yan na palagi naririnig natin at the background na sinasabi ng mga teachers natin na kalma lang, wag Yeah. magpanik. Yes. Stay here, Yeah. sama-sama lang. Yan po yung mga naririnig natin. And I think this has been a consciousness already, Mrs. And I think part of the resiliency ng ating mga kababayan. Yes. But secondly, totoo ba talagang may mga hard hats provided for students? Talaga ba? Standard po sana na Talaga? ang mga yes, Mrs. no, standard po yan sa DRM protocol natin na merong mga hard hat. So In each classroom? supposedly in each classroom we have ample number of hard hats. So ang iba rito ay binibigay ng ating mga local government units at yung iba naman ay binibigay at binibili ng ating mga paaralan. In a way, we were also fortunate that hindi pa nag-open ang classes, no? They were all out in the open field. Maswerte pa rin if you look. Yeah, that's what we would like to thank for, Mrs. na wala pa sa loob yung mga bata. And Mrs. would like to take this opportunity. Nakita natin doon sa video kanina na mayroong isang building, no, nag-collapse, school building sa Matanao National High School. Yung pong building na yon talagang wala ng occupant because it was already been declared as condemned building. So talagang hindi na po ginagamit. And true enough, tama po yung assessment because initial shaking pa lang ay bumagsak na yung building na yun. Buti na lang walang taong malapit, yun lang. Kasi pag condemn na building, hindi ba ho ba kailangan to put it down na? Yes. So I think it was already scheduled Well, for the demolition. earthquake did it for us. Yeah, naunahan lang tayo ng earthquake, Okay. Mrs. Yung structural assessment po ng mga paaralan, that will be done in the Well, in areas fact- hit by the quake. Yes, ma'am. In fact, in the 6 regions that were affected, may initial report na po tayo na around 536 classrooms are damaged, no? Either minor po yan, major, or totally damaged. But unfortunately, in the areas of Sarangani and Jensan, hindi pa tayo talaga makakuha ng actual information or detail kasi may mga aftershocks pa eh. So hindi pa nila mapasok talaga yung mga schools Okay. to conduct the initial assessment. And lastly, until when can students enroll po, Yusek? Meron pa ho tayong extension for the enrollment. This is what we call as the late enrollment o yung mga late registrants natin. So tuloy-tuloy pa rin ho ang pagtanggap ng mga schools natin ng mga enrollees. But of course, we'd like to appeal to our parents, no, sa kay mga estudyante natin na sana mag-enroll na habang maaga pa. Alright, marami pong salamat sa inyong panahon, DepEd Undersecretary Malcolm Garma. And finally, for our big picture tonight, it's Filipina tennis sensation Alex Ayala, now the new Lexus Birmingham Open champion. But she's not done yet. Ayala fought back from a set down while battling a hamstring injury to defeat Czech's Nikola Bartunkova 5-7, 6-3, 7-5. The win ends her 0-13 record against Czech opponents. This also earned Alex her second career WTA 125 singles title and takes her up to world number 33 in the latest WTA rankings. Ayala makes her main draw debut at the Queen's Club Championships in London Tuesday versus veteran campaigner Zhang Shui of China. The tennis sensation is working on a long build-up for her dream between June 29 and June 12. It's Wimbledon, baby! And those are the big stories this Monday, June 8. I'm Ces Oreña Drilon. Kapatid, we are One News, your side all the time. Have a good night.